Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang video natin for today ay para po sa ating mga female SSS members na manganganak po sa taong 2026 next year. Dahil sa video na ito, pag-uusapan po natin ang SSS maternity qualifying period or qualifying months for the year of 2026. So itong nakikita nyo ngayon sa screen, ito ang qualifying period for SSS Maternity Benefit 2026. Itong month of contingency, ibig po sabihin ito yung mga buwan ng iyong EDD or buwan ng kailan ka nanganak or nagkaroon ka ng miscarriage. Okay? Ito namang qualifying period, ibig po sabihin, ito yung mga buwan na dapat may contributions ka man lang sa SSS. Ang minimum dito guys na contributions, dapat meron kang at least 3 months. Pag may contributions ka sa mga qualifying period mo na to, kahit 3 months man lang, makakakuha ka po ng maternity claim sa SSS. Okay? Pero mas maganda po kung makaka-anim na contributions ka man lang dyan, tapos may mga matataas na hulog, no? Itong qualifying period na to, yan po ay 12 months. Sa 12 months na yan, kukuha lang po si SSS ng 6 na contributions mo na may pinakamataas na hulog. Yun po ang kukumputan ni SSS. Pero kung 3 months lang yung hulog mo dyan guys, okay lang yan, pasok ka pa rin. Okay? Pero syempre, kung may 6 months ka man lang sana, mas malaki ang makukuha mo sa SSS. And then ito naman ang mga late payment na. Pag late payment na kayo guys, wala na, hindi na kayo makakapag-avail nitong maternity sa SSS. Okay, so dito sa mga buntis ngayon, kung ang EDD nyo or manganak kayo ng January, February, March 2026, ang inyong qualifying period ay mula October 2024 to September 2025. 12 months yan guys ha. Sabi ko nga kanina, na-explain ko na sa inyo, sa 12 months na ito, kukuha si SSS ng 6 na contributions mo na may pinakamataas na hulog. Yun po ang i-compute nila para yun ang makuha mong maternity benefit. Pero kung 3 months lang yung contributions mo dyan, okay lang din. Mababa nga lang makuha mo, pero at least meron. Okay? Para naman po sa mga members natin dyan na may EDD, or manganganak or nagkaroon ng miscarriage ng April, May, June 2026, ang inyong qualifying period ay January 2025 to December 2025. Guys, pagdating po sa miscarriage ha, tandaan nyo po ito kasi hindi naman natin alam ang journey natin sa pagbubuntis, di ba? Hindi natin akalain na magkaka-miscarriage tayo. Pag nagka-miscarriage po kayo guys, magbabago din po ang inyong qualifying period. Dahil doon na po magbe-base yun sa month. For example, ang EDD mo April, yun na yung expected date of delivery mo, di ba? Ngayon nagbayad ka from January 2025 to December 2025 para lang may makuha kang maternity benefit sa SSS. Ngayon hindi mo akalain guys, bigla kang nagka-miscarriage ng March 2025. So mag-iiba na ang iyong qualifying period. Dito ka na. Ang qualifying period mo na is October 2024 to September 2025. Kaya may mga case po dito guys sa ating mga female members with SSS na in-expect na nilang may makuha silang maternity benefit dahil binayaran na nila yung qualifying period nila based sa kanilang EDD. Ngayon nagka-miscarriage na paaga. So yung qualifying period nila, based doon sa buwan na nagka-miscarriage sila, walang contributions. No? Walang mga hulog. Kaya ang nangyayari, wala silang nakuha na maternity benefit sa SSS. So next naman para sa ating mga female members na may EDD ng July, August, September 2026, ang iyong qualifying period ay April 2025 to March 2026. Para naman sa ating mga mami na may EDD ng October, November, and December 2026, ang inyong qualifying period po ay from July 2025 to June 2026. Okay? Pwede nyo pong screenshot to guys para ma-monitor nyo rin yung qualifying period nyo, ma-sure nyo na meron yung contributions. Okay po mga mamis. And also guys ha, ang pag-claim po natin ng ating maternity benefits with SSS ay within 10 years po.
No? Kung 10 years na yung anak nyo guys, pwede pa kayong makapag-claim ng maternity kung hindi kayo nakapag-file dati. Pero i-make sure nyo po na yung qualifying period nyo bago kayo nanganak nun, bago nyo pinanganak yung anak nyo guys, may contributions yon. So makakapag-avail pa kayo. Alright po, SSS members, that's all for my video for today. Mga mamis, if you have any questions, just comment below. Sumasagot po ako ng mga tanong. Alright, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.